Ngayon ay akin ka na! Pag-aari na kita! Hindi! Tutulungan ko sila! Hindi ako makagalaw! Diyos ko! Mamamatay siya! Hindi ako makagalaw! Agapo ko! Agapo ko! Diyos ko po! Diyos ko! Agapo ko! Sandali lang po! Hindi ako makagalaw! Mamamatay kayong... Mamamatay kayong lahat! Mamamatay kayong lahat! Hindi! Ah! Panaginip lang pala. Diyos ko po. Nakakatakot ang panaginip ko yun. Pero ano kaya ibig sabihin? May matanda na gustong iligtas ang apo niya na kinakain ng isang halimaw. At hindi ako makagalaw habang pinipigilan ako ng isa pang halimaw. Anong ibig nung ipahiwatig? Miss Ligaya, ang panaginip na yon ay talagang tumatak sa akin. Hindi malinaw ang mukha ng mga tao, pero pakiramdam ko may nais ipahiwatig. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi kakayanin na walang magawa para sa kapwa. Lalo na sa mga nangangailangan. Mas lalo kong nag-alab sa pagtulong dahil baka yun yung mensahe nito. Na kailangan kong kayanin kahit may mga hadlang dahil hindi ko kayang makita ang pagdurusa ng iba. Kailangan maging malakas ako para sa kanila. Pero sasabihin ko sa inyo, ang panaginip na yon ay isa palang premonisyon. Pahiwatig na may haharapin akong isang panganib kasama ang ibang tao. Bago ko simulan ang aking kwento, hayaan niyo muna akong ipakilala ang sarili ko. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Maylene at ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay naganap noong nagsisimula pa lamang ang aking munting foundation na kumukop na mga pulube at taong lansangan. Malapit kasi sila sa puso ko. Sa totoo lang, noong bata pa ako, nagpakalat-kalat ako sa kalsada simula nang mamatay ang aking mga magulang. Walang kumukop na kamag-anak at wala rin naman akong kapatid. Isang mag-asawa ang nakakita sa akin. Inampun nila ako, pinaaral. At nang makapagtapos ako at magkaroon ng magandang trabaho, gusto ko namang ako na yung makatulong sa iba. Dahil naging inspirasyon ko ang mga taong may mabuting puso, lalo na ang mga kumupkop sa akin. Ganun ako naging kaalab sa pagtulong. Na tipong yung boyfriend ko sa loob ng 12 years ay hindi ko pa mapakasalan. Sa kwento kong ito, meron akong ipagtatapat. Nakaya ko pong itaya ang buhay ng sarili kong anak para sa kapakanan ng mas maraming tao. Ang mga ito ay may kinalaman sa pakikipagbuno sa mga aswang. Hindi ko na patatagalin pa. Alam kong curious na kayo sa kung anong naging takbo ng buhay ko at kung paano ko nakatagpo ang mga aswang. Lahat ng mga pangalan at lugar ay binago ko para na rin makaiwas sa kontrobersya. Sisimulan ko na ang kwento sa isang abalang tagpo habang ako ay nasa opisina ng aking itinayong foundation. Mamaylin! Ate Jessa, nakakagulat ka. Anong meron? Bakit hingal-hingal ka? Oh my God, Mamaylin! Tama na muna yung mga papeles na yan. May kailangan ka makita sa labas. Ano pa yan? Sabihin mo na, kinakabahan ako sa iyo eh. Basta ma'am, sumama ka sa akin sa labas. Ate Jessa, wag mo ko hilahin. Hayaan mo na ma'am, excited kasi ako eh. Sigurado ako ma-excite ka rin kapag nakita mo kung anong meron sa labas. Sa totoo lang, marami akong mga dokumentong tinatapos. Pero ramdam ko ang excitement ni Ate Jessa.
Ang dati naming katulong sa bahay nang kumupkup sa akin na ginawa kong sekretary. Paglabas namin, nagulat ako sa tagpong aking naabutan. May mga lobo, dekorasyon, at nagkatipon lahat ng staff. Nasa gitna si Richard, ang long-time boyfriend ko. Anniversary nga pala namin. Nakalimutan ko. Inabot niya sa akin ang dala niyang bulaklak at ang paborito kong stuffed toy. Happy 12th anniversary, love. Happy anniversary din, love. Sorry ha. Nawala na naman ako ng sense of time. Nakalimutan ko ang mahalagang araw natin ito. Okay lang. Palagi mo naman nakakalimutan eh. Sanay na ako. Sorry talaga ha. Thank you sa pa-surprise mo, love. Ang ganda nitong stuffed toy. Alam na alam mo talaga mga paborito ko. Hindi pa yan ang surprise. Meron pa. Ano yon, Richard? Maylene, Yes? Teka, anong ginagawa mo? Nagulat kasi ako dahil bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Hinawakan niya ang kamay ko tsaka hinalikan. Pagkalaoy dinukot niya ang isang maliit na box sa likod ng kanyang pantalon. Binuksan niya ito at bumungad sa akin ang kumikinang na singsing. Nagsigawan at nagpalakpakan ang mga tao sa harap namin pero hindi ko alam kung ano yung dapat kong maging reaksyon. Maylene, love, will you marry me? Go, Maylin! Yes na yan! Ang tagal nyo na si Richard, kaya yes na agad! Guys, sorry ha. Excuse me. Love, doon tayo sa sulok. Pag-usap tayo. Bakit? Hindi na ako nagpaliwanag pa kay Richard. Agad ko na siyang hinila papunta sa sulok kung saan makakapag-usap kaming dalawa. Hindi kasi maganda ang isasagot ko at ayaw ko siyang mapahiya sa harap ng maraming tao. Richard, ano to? Hindi ba napag-usapan na natin to? Hanggat hindi pa lumalaki yung foundation at mas marami natutulungan, hindi muna tayo magpapakasal. Nakita mo naman na halos nangangapa pa lang ako. Naghahanap pa ng maraming sponsor at saka donation. Pinag-usapan na natin to nung nasa 20s pa lang tayo. Kapag nasa 10 taon na tayo, mag-settle na at magpapakasal na. Pinagbigyan kita kasi sabi mo, di pa ready. Ngayon, 12 years na tayo. Overdue nang napag-usapan natin. Nakakalimutan mo na ba yun? Siyempre hindi. Pero nagkataon na ganito. Alam mo naman na dapat noong 1998 pa to well-established, pero ngayon, 2001 na hindi pa rin. Kasi marami struggle. At dahil hindi naman ako kilala, kukonti nag-sponsor sa akin. Uulitin ko, nagkasundo tayo before ko itayo tong foundation na habang hindi pa nakakatulong sa mas maraming tao, hindi muna tayo magpapakasal. Kasi what if hindi maging maayos yung marriage natin kasi yung focus ko na dito. Pwede naman kitang samahan, hindi ba? Pero Maylene, sa sobrang tagal na natin, para na rin tayong mag-asawa. Ginawa na natin ang lahat ng ginagawa ng mag-asawa. Kasal na lang ang kulang sa atin. At sa relasyon na meron tayo. Sigurado ako na kahit nakafocus ka sa foundation mo, walang magbabago. Richard, ibang usapan ng pag-aasawa. Kilala mo rin ako na kapag pinasok ko ang isang bagay, ang gusto ko buong loob ko at konsentrasyon sa bagay na yon. Alam ko ang tagal mo naghintay, pero I'm sorry. Hindi pa ito ang tamang time, kaya no muna ang sagot ko sa ngayon. Okay. Fine. Okay lang. Richard, alam ko okay ng lahat sa'yo. You're financially stable and marriage na lang kulang sa buhay mo. I don't want you to wait for another time kasi nahihirapan din ako makitang nagtsatsaga ka sa taong hindi pa sure ang timeline. Maylene, what do you mean? I'll set you free. Malaya ka humanap ng bago. Ng taong katulad mo na handa na.
Ano ba, love? Bakit ka ganyan? Cause I don't want you to wait, Richard. I want you to be happy. Ayoko maging burden sa'yo, kaya please, get a life you deserve. Umalis si Richard nang nakayuko at malungkot. Alam kong nasaktan siya, kaya hindi ko mapigilan ang pagbuhos ng aking luha. Gusto ko kasi na mas makaka-focus ako sa kanya kapag kasal na kaming dalawa. Sa ngayon hindi pa. Marami pang adjustment sa foundation. Isang araw, pumunta kami sa isang tulay at nakita namin ng isang matanda at batang babae na kanyang apo. Naaalala ko na naman yung aking panaginip. Kaya sa lahat ng taong lansangan na nandoon, sila ang una naming nilapitan. Pero nang alukin namin sila ng tulong, Hindi namin kailangan kukupin. Hindi kami kagaya ng mga taong lansangan dito na walang permanenteng tirahan. Nakikita nyo naman na meron kaming bahay. Kahit nasa ilalim ng tulay at masikip, komportable naman kami dito ng apo ko. Ibigay nyo na lang ang pagkakataon doon sa mas wala. Tatay, delikado po kayo rito. Sabi ng kasamahan namin nagtapos sa engineering mahina na ang pundasyon ng tulay na to. Maaari itong gumuho anumang oras. Ay, hindi naman talaga dapat kami dito. Mayaman kami. Kung alam mo lang, Iha, napakayaman namin. Tatay, mayaman din ang foundation namin. Mayaman sa kalinga at pagmamahal. Marami kayong makikilala doon na katulad nyo. At saka pagdating ng araw, sisikapin namin na may pagpatayo kayo ng bahay na pangarap nyo. Sa ngayon, habang wala pa, kailangan muna namin kayong alagaan at bigyan ng proteksyon. Hindi mo yata ako naiintindihan. Mayaman kami. Mas marami ang walang-wala kumpara sa amin. Ganito na lang. Kung gusto mo talaga kaming tulungan, meron akong ihingi ng pabor sa iyo. Ano po yon, Tay? Hanapin mo ang kapatid kong si Lilith Montenegro. May kaparte ako sa kanyang mga ari-arian. Pero dahil sa kasakiman niya, sinolo niya ang lahat ng iyon. Nakomatos lang ako noon dahil sa isang aksidente. Pero pagkagising ko, wala na ang lahat ng kayamanan ko. May nakapagsabi sa akin na meron siyang mansyon sa Biliran kamakailan lang. Wala akong tiwala sa abogado dahil binabayaran ito ni Lilith. Nagpatulong ako sa isang pulis. Pero hindi na niya ako binalikan. Gusto kong magkaroon ng magandang buhay ang apo kong si Aya. Bago ako mamatay, ang gusto ko ay mapabalik sa akin ang pag-aari at yaman na inagaw ng kapatid ko. Dahil sa kanya ko yon ipamamana. nabagbag ang loob ko sa sinabi ng matandang si Mang Dodo. Nangako ako sa kanila na gagawin ko yon. Ewan ko ba pero dahil sa panaginip kong may matanda at bata, ang lakas ng drive ko na tulungan sila. Hanggang sa lumapit na ako sa kakilala kong pulis sa Biliran para mangalap ng impormasyon at humingi ng tulong. Bakit ba interesado ka kay Lilith Montenegro? Hinahanap siya ng kapatid niya na si Mang Dodo. Mayaman pala sila. Pero ito isa niyang kapatid nakatira sa tulay kasama ng apo niya. Sinolo raw ni Lilith ang lahat ng yaman na meron sila. Naawa ako sa matanda eh. Gusto niya mabawi mga pag-aari niya para sa kinabukasan ng kanyang apo. Alam mo, hindi mo naman gawain yung ganyan. May foundation ka lang pero ang lumulutas sa mga kasong ganyan ay abogado. Kaya doon dapat kayo lumalapit. Walang kakayahan si Mang Dodo dahil matanda na siya, mahina na. Kailangan niya pa rin ng tulong sa kagaya ko. Mahirap makisangkot sa ganyan lalo na at agawan ng pag-aari.
Wala ring record sa mga pulis yung Lilith na yan. Di pa naman yan nakukulong eh. Anong makukuha mong impormasyon sa amin? Siyempre, pulis ka. At kapag sa inyo ako nagpatulong, mas magiging madali ang lahat. Marami akong trabaho, Maylin. Pakiusap. Hayaan mo na sila doon. Hindi mo sila responsibilidad. Halos maubos na ang pasensya ko sa pulis na nakausap ko. Hindi mapakisuyuan, walang pakialam. Mag-isa kong nilakad ang lahat. Lumapit ako sa iba't ibang ahensya para mangalap ng impormasyon, pero hindi raw nakarehistro si Lilith Montenegro. Hanggang sa may nakapagturo sa akin sa isang eksaktong lokasyon, ang isang mamahaling hardware shop. Sa kanila raw bumili ng mga materyales para sa mansyon ang Donya. Sinasabi ng mga to na mag-ingat ako dahil sobrang liblib ang lugar na yon. Hindi ko na yun inintindi. Ang mahalaga sa akin, mahanap siya. Kaya naghanda na ako sa pag-alis. Ay, sa lahat ng mayayamang tao, siya lang ang kabukod-tangi nakita ko na hindi nakaregister ang pangalan sa mga ehensya. Ganun na lang ba siya kagahaman at parang umiiwas siya sa pagbabayad ng buwis? Ay, sana mahanap ko siya. Kaya mo to, Maylin. Oh, Richard, anong ginagawa mo rito? Paalis ka na pala. Sinabi ng sekretary mo sa akin na may hinahanap ka raw na tao. Ayaw mo raw mang-abala ng mga tauhan kaya lalakarin mo mag-isa. Sigurado ka ba dyan? Kaya mo ba? Richard, hindi ba napag-usapan na natin to ng isang araw? Gusto ko mabuhay ka na hindi lagi nag-aalala sa akin. Mag-focus ka na sa sarili mo. May masasakyan ka ba? Sira ang kotse mo, di ba? Pinapaayos mo hanggang ngayon. Pwede namang mag-commute. Maylin, mahirap mag-commute sa isang lugar na hindi mo pagamay o hindi mo pa napupuntahan. Isa pa, anong oras na oh? Hapon na. Nag-iisip ka pa ba? Richard, ito lang ang bakanting oras na meron ako. Alam kong matulungin ka sa kapwa at malaki ang malasakit mo sa iba. Pero hindi ka dapat basta sumusugod ng hindi handa. Mag-isa kang commute sa alanganing oras? Paano kung mapahamak ka sa daan? Sasamahan na kita. Kahit ngayon lang tanggapin mo ang pabor ko. Wala naman akong gagawin eh. Sige, pumapayag na akong samahan mo ko. Yun naman pala eh. O tara na. Sumakay na tayo sa kotse ko. Sa pagkakataong yon ay napilitan akong tanggapin ang tulong ni Richard. Kahit nahihiya ako sa kanya. May duda rin kasi ako sa pagpunta ko sa lugar na yon. Dahil sa mga sinabi ng nakausap kong staff sa hardware. Bukod sa liblib ang daan, baka may ma-encounter akong nakakatakot. Kaya mas minabuti ko na rin may kasama. Masyadong sukalan ang nadaanan namin. Bukod sa masikip ang kalsada, walang bahayan at kahit araw ay masyadong madilim. Hindi naman kami napagod pero napansin ko na antok ako ng mga oras na yun. Maylin, sigurado ka bang dito talaga yung lokasyon ng pupuntahan mo? Parang hindi pa ito naaabot ng kabihasnan ah. Teka, Maylin? Uy, Maylin! Nakatulog ka na dyan. Sorry. Hindi ko kasi mapigilan ng antok ko eh. Siya nga pala. Nasabi rin sa akin ni Ate Jessa na palagi ka raw nahihilot inaantok. Nagpa-check up ka na ba? Ang dami kong inaasikaso nitong nakaraan, Richard. May trabaho din ako bukod sa foundation. Palagi ako umaalis para mangalap na impormasyon tungkol kay Lilith Montenegro. Wala akong panahon para makapagpa-check up. Saka okay lang naman ako. Normal lang naman sa tao inaantok, di ba? Magtapat ka nga sa akin, Maylin. Niregla ka ba ngayong buwan? Sa pagkakataong yon ay bigla akong naalarma. Naaalala ko na hindi pa pala ako nireregla. Bukod pa rito,
May nangyari sa amin ni Richard bago ang anniversary namin. Dahil sa kanyang bahay ako natulog. Magsasalita na sana ako nang bigla na lang. Ano ba, Richard? Ba't bigla mo nalang preneno ng sasakyan? Hindi mo ba napansin? May dumaan kung anong nilalang. Parang baboy Ramon nakakaiba. Mapulang mata nito. Baka naman hayop lang yon. Gubot na ang lugar na to kaya hindi malayong may mga kakaibang hayop na naninirahan dito. Hindi eh. Huwag na kaya tayong tumuloy, Maylin. Richard, hindi pwede. Ang tagal bago ko nahanap ang lugar na to tapos hindi rin tutuloy. Kung natatakot ka, ako na lang. Umuwi ka na dahil kaya ko naman to mag-isa. Ano yan, Richard? Narinig mo ba yon? Parang... Sabi ko naman sa'yo eh. Huwag na tayong tumuloy. May kakaiba sa lugar na to. Richard, tingnan mo! Richard! Ano yan? Muntik nang mabangga ng sasakyan namin ang isang nakakatakot na baboy Ramo. Itim na itim ang kulay nito. Pulang-pula ang mga mata at kulubot ang mukha. Nagtangkang sumalubong ang nilalang kaya naman inilihis ni Richard ang takbo ng sasakyan. Binilisan na rin namin ang pagpapaandar at hindi na namin alam kung saan kami nakarating. Hanggang sa natanaw namin ang isang malaking mansyon at nakasulat sa tarangkahan nito ang Montenegros property. Ito na yun, Richard. Yung hinahanap natin. Sigurado ko ito na yung mansyon ni Lilith Montenegro. Bakit parang nakakatakot ang vibes? Masyado makaluma tsaka parang hindi man lang tinatabasan. Maylin, sa mga nakita natin sa daan parang kung titigil pa tayo sa lugar na to, hindi na magandang mangyayari sa atin. Napakaliblib kasi nito eh. Hindi na natin alam kung ano ba talaga mga nabubuhay dito. Baka may iba pang nilalang dito bukod sa tao at hayop. Mabangis na hayop lang yung nakita natin kanina, Richard. Ano pa bang ibang iniisip mo? Natural lang naman ang mga ganon sa mga ganitong lugar, nakakahuyan. Lalo't gabi na. Gusto mo pa rin tumuloy? Of course. Huwag kang mag-alala, mabilis lang tayo dito. Kapag nakausap ko si Lilith Montenegro, aalis na tayo. Okay. Ramdam ko ang pag-aalinlangan sa ekspresyon ng mukha ni Richard. Pero ayokong palampasin ang pagkakataong ito. Sa labas pa lang ng gate ay napansin na namin na tila may nagaganap sa loob. Lumapit kami sa bantay at sinabi ang dahilan ng aming pagpunta. Pumayag naman ito kaya nakapasok kami. Pagdating sa loob, naabutan namin ng isang salo-salo. Hindi na kami napansin ng mga nandoon dahil abala silang kumakain at nagsasaya. Isang magandang dalaga na may kaputian ang kutis ang lumapit sa amin. Sa tingin ko ay may kaugnayan ito sa Donya. Hindi kayo pamilyar sa akin. Sa tingin ko yung mga dayo kayo rito. Anong sadya nila? Mga taga-bayan kami na naglilingkod sa isang foundation at hinahanap namin si Lilith Montenegro. May nakapagturo sa amin na dito raw pala siya nakatira kaya pinuntahan namin ang lugar na to. Pasensya na ha, pero hindi ninyo naabutan si Lola. Anong ibig mo sabihin? Wala na siya. At ako nga apo niya na nagmamay-ari ngayon ng kanyang mansyon. Anong dahilan at hinahanap niya si Lola? May mahalaga lang sana ako ipapakiusap kaso wala na palang lola mo. Nandito naman ako. Kaya pwede niyo naman akong kausapin. Kung ganun salamat. Mas mabuti pang doon na tayo sa loob. Mahirap mag-usap dito sa labas. Sige. Isinama kami ng dalaga sa loob ng mansyon. Doon ko napagtanto kung gaano ito kalaki. Halos maihahalin tulad ito sa laki ng gusali sa isang university. Marahil meron itong 4 na palapag at sa pakiwari ko, ang mga tao na nagkakasiyahan sa labas ay doon din niya pinatutuloy.
Sobrang laki pala ng mansyon ng lola mo. Oo nga eh. At ako lang ang bukod tanging kanyang pinamanahan. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko sa napakarami niyang pera at pag-aari. Kaya naisip ko na itulong ko na lang yon sa mga kabaryo ko. Ah, yung mga nandun sa labas ay mga kabaryo mo? Oo. At yung iba, kamag-anak din namin. May hirap ang buhay nila nung una kaya ipinararanas ko sa kanila ang ginhawa. Sa araw, nagtatanim sila sa malawak na lupain ni Lola. Tapos sa gabi, katulad ngayon, ipinaghahanda ko sila ng mga masasarap na pagkain para sa salo-salo. Sa likod ng mansyon, doon sila nakatira. Tapos yung ibang walang bahay, pinatitira ko rito sa loob ng mansyon. Sobrang lawak naman ito, hindi ba? Masarap kasi sa pakiramdam kapag nakakatulong. Hindi agad ako nakasagot sa sinabi niyo ni Clara. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kung ano ang ikinidamot ni Lilith, sa naman palang kabaliktaran ng apo niya. Sinapian ako ng pag-asa na magagawa nitong ibahagi ang yaman ng lola niya kina Mang Dodo. Siya nga pala. Anong ipapakiusap mo sana kay Lola? Hinahanap kasi siya ng kapatid niya na si Mang Dodo. May party daw siya sa yaman ng lola mo. Pero hindi naman binigay sa kanya. Kaya ngayon, nagtitiis sila sa hirap ng buhay. Sa totoo lang, ginawa niyang lahat ng paraan pero walang gumana eh. Nakakaawa pa naman ang buhay niya ngayon. Nagtitiis siyang tumira sa ilalim ng tulay kasamang apo niya. Ganun ba? Kaya lang hindi ko alam kung masasagot ko yan. Hindi ba sabi mo, ikaw ang pinamanahan ng lola mo ng lahat ng ari-arian niya? Baka mayroon ka mga dokumento. Miss, if hindi naman iba sa'yo si Mang Dodo, kapatid siya ng lola mo. Kaya parang lolo mo na rin siya. Alam kong matuluyin kang tao kaya sigurado ako na iintindihan mo rin sitwasyon niya. Hindi ko alam kung nasa ng mga dokumento ni Lola eh. Hayaan mo. Susubukan kong hanapin. Gabi na pala. Mahirap umuwi ng ganitong oras. Dito na muna kayo magpalipas ng gabi. Tama siya. Delikado na sa ganitong oras ang magbiyahe. Alam mo naman kung ano yung nakita natin sa daan kanina, hindi ba? Sige, makikituloy muna kami rito ngayong gabi. Halika. Ituturo ko sa inyo kung saan ang kwartong tutuluyan nyo. Salamat. Siya nga pala. Clara na lang ang itawag niya sa akin. Huwag niyo na akong tatawaging madam o miss. Hindi naman kasi ako naiiba sa kahit sino. Kaya hindi niyo ako kailangang igalang. Ganun ba? Sige. Salamat ha. Siya nga pala. Sasamahan ko na kayo sa kwarto niyo. Isinama kami ni Clara sa isang silid na sakto para sa aming dalawa. Napansin ko ang pagkakabalisa sa mukha ni Richard. Parang hindi siya mapakali at gusto niyang umalis. Wala na siyang ginawa kundi magpalakad-lakad sa harap ng kama. Bakit pa hindi ka mapakali? Eto na nga, hindi na tayo magbabiyahe dahil pinatuloy na tayo rito ni Clara. Kilala mo ako, Maylin. Malakas ang pakiramdam ko kapag may panganib sa isang lugar. May nararamdaman akong hindi maganda sa lugar na ito. Bakit ba kasi nagpumilit ka pa na pumunta dito? Paano kung may hindi magandang mangyari? Paano kung hindi na tayo makabalik ng buhay? Alam mo, ikaw yung tipo ng tao na tumutulong ka sa iba pero wala kang pakialam sa sarili mo. Ang gulo mo, Richard. Pinangungunahan ka na naman ng takot. Sabi mo tumuloy na tayo rito kasi gabi na, delikado. Tapos ngayon di ka mapakali? Pasensya ka na, Maylin. Nag-aalala lang naman ako eh. Iniisip ko lang din ang kapakanan mo. Mukhang hindi mo rin naman makukuha ang sagot kay Clara. Mukhang wala siyang alam sa mga ibang kamag-anak ng lola niya. Tsaka ano bang malay niya kung nagsasabi tayo ng totoo? Baka hindi rin siya nagtitiwala sa atin. Wala rin tayong mapapala sa kanya. Hayaan mo. Bukas din ng umaga aalis na tayo sa lugar na to. Ipanatag mo ng loob mo at huwag ka na mabalisa.
Hindi na nagsalita pa si Richard at nahiga na lamang sa kama. Natulog kaming magkatalikod sa isa't isa. Dahil sa sobrang pagod, mabilis akong nakatulog. Nagkaroon na naman ako ng isang masamang panaginip. Bitiwan mo ako! Mang Dodo, pupuntahan ko na po kayo. Tutulungan ko kayo. Huwag mo na akong tulungan, Iha. Umalis ka na dyan! Hindi, Mang Dodo. Tutulungan ko kayo dyan dahil kung hindi mamamatay kayo, papatayin kayo ng aswang. Hindi ako makaalis. Hindi ako makagalaw. Nagsitaasan ang aking balahibo nang biglang lumitaw sa aking harapan ang nakakatakot na babae. Puti ang kulay ng buhok nito. Abuhin ang balat, kulubot ang mukha. Nakadilat ang mga mata at pulang-pula ang kulay. Inilabas nito ang mahaba niyang pangil at akmang sasakmali na ako ng... Ano yan? Okay ka lang ba? Nang iminulat ko ang aking mata, ay nagulat ako pagkakita kay Clara na nakatayo sa aking harapan. Bigla akong napabangon at napaatras. Tinignan ko si Richard sa aking tabi pero mahimbing itong natutulog. Anong nangyayari sa'yo? Nananaginip ka ba? Ganun na nga. Anong ginagawa mo rito? Naalala ko kasi na medyo manipis yung mga ulan na nandyan, kaya papalitan ko sana ng mas makapal. Kaso mahimbing na pala kayong natutulog. Pasensya na kung basta na lang akong pumasok, ha? May susi kasi ako sa labas kaya nabubuksan ko ito kahit nakalak. Hindi ko na kayo ginising kasi mukhang napagod kayo sa biyahe. Ayos lang. Okay na naman kami sa mga una na nandito. Kahit na, iiwan ko pa rin ito sa inyo para kapag hindi na kayo komportable, pwede ninyong palitan. Ay, sige. Salamat. Sige, balik ka na ulit sa pagtulog. Lalabas na ako. Good night! Pagkalabas ni Clara ay bumalik ulit ako sa pagkahiga. Meron akong napagtanto. Yung figura ng babaeng nakita ko sa panaginip ay katulad ni Clara. Mayroon kaya itong ipinapahiwatig? Kinabukasan, agad kaming naghanda sa pag-alis ni Richard. Inaalok kami ng agahan pero tinanggihan na namin ito. Sigurado ba kayo? Aalis kayo nang walang laman ng tiyan? Kahit kape at tsaa ayaw nyo? Baka sikmurain kayo. Nagmamadali kasi kami. May trabaho pa kaming pagbalik namin sa amin. Yung mga dokumento ba, hindi mo na nahanap? Hindi na eh. Pasensya na kayo ha. Wala kasi akong alam kung saan itinabi ni Lola ang mga papeles niya. Hinanap ko naman kagabi para sa inyo, pero hindi ko talaga makita. Baka may pinaglalagyan siya na hindi ko alam kung saan. Sige, okay lang. Hindi ko alam na wala na pala si Lilat Montenegro. Mas maganda sana kung siya mismo ang makakaharap ko. Mas maganda sana kung hikayatin ninyo na lang si Mang Dodo na sumama na lang sa inyo at humingi kayo ng tulong sa mga institusyon o ahensya para mapag-aral o mabigyan ng magandang buhay ang apo niya in the future. Para mas okay kung ganon. Sige, susubukan na lang ulit namin. Hindi na kami magtatagal nitong si Maylene. Marami pa kasi kaming aasikasuhin. Salamat na lang sa pagpapatuloy niyo sa amin ng isang gabi. Sige. Mag-iingat kayo, ha? Sa pagkakataong yun, bago kami humakbang patalikod, binigyan ko ng ngiti si Clara. Pero napansin ko ang mga mata niya ay hindi sa aking mukha nakafocus, kundi sa aking tiyan. Hindi ko na yon masyadong binigyan ng pansin at nag-focus na lamang sa pag-alis namin.
Pagkasakay sa loob ng kotse, napansin ko ang pananahimik ni Richard. Akala ko ba gustong-gusto mo na makaalis sa lugar na to? Pero bakit ayaw mo simulan ng pag-drive? Maylin, nagtataka lang ako. Parang may something fishy kay Clara. Ano yun? Hindi ba? Hindi naman siya yung tipo ng tao na gahaman kagaya ng lola niya. Pero bakit hindi siya nagsuggest na papuntay na lang doon si Mang Dodo para maabutan niya ng tulong o siya mismong magbigay dito ng ilan sa yaman ni Lilet Montenegro? Kung wala siyang tiwala sa atin, ganun na lang ang isasuggest niya? Kung talagang ayaw niya na may mga taong mawawalan? Yun nga rin ang pinagtataka ko. Siya mismo ang nagsabi na hindi siya madamot. Pero bakit mukhang siya pa nagtataboy kina Mang Dodo para hindi makain ng tulong sa kanya? Alam mo, parang hindi natin dapat pagtiwalaan si Clara. Kasi kung talagang pinamanaan siya ng lola niya, dapat meron siyang papeles. Eh kung si Lilet Montenegro nga di nakarehistro ang ari-arian, paano pa kayang apo niya? Malamang, ipinasa niya yun sa apo niya sa hindi legal na paraan kaya mahihirapan din yung habulin ni Mang Dodo. Konsiderasyon lang maibibigay ni Clara bilang tulong o awa na lang sa matanda na may pinapalaking apo. Yun ang nakakapagtaka sa kanya eh. Parang umiiwas siya na malaman ng kaanak niya ang tungkol sa ari-arian ng lola niya. May kakaiba sa kanya, Maylin eh. Alam mo Richard, baka kasi ang magulang mismo ni Lilet ay hindi nagkaroon ng legal na paglilipat ng yaman o ari-arian sa kanya. Ibig sabihin, hindi pa rin si Lilet ang may tuturi na nagmamay-ari ng mga yaman na mayroon siya. Kung gano'n ang kaso, ang titulo ay nasa magulang pa rin niya. Baka yun ang iniingatan ni Clara. Baka kasi hindi legal. Alam mo, Maylin, kung yan ang kaso, malamang nauna pa yung malaman ni Mang Dodo bago si Clara. Kaya wala siyang dapat na ingatan. Hindi eh. May kakaiba sa kanya. May itinatago siya. Hindi ko na rin alam. Ang mabuti pa magsimula na tayong bumiyahe. Mukhang uulan pa kaya magiging mahirap ang pagbiyahe natin. Agad na pinihit ni Richard ang susi sa kotse para simulan ang pagpapaandar nito, pero nakailang pihit na siya. Hindi pa rin ito umaandar. Anong nangyayari? May sira ba ang kotse mo? Oo, sira ang baterya. Hindi pa naman ako nakapagdala ng ipapalit kasi bihira naman tong maging sira ng sasakyan ko eh. Paano yan? E di hindi tayo makakaalis. Uulan na nagbabadya ng langit. Susubukan kong ayusin. Nang saktong pagkalabas ni Richard para ayusin ang kotse, unti-unting bumuhos ang malakas na ulan. Wala na akong nagawa kundi ang mapabuntong hininga. Pero natigilan ako nang makita ang isang lalaki sa aming harapan. Marahil isa siya sa nakatira sa mansyon ni Clara. Kakaiba ang tingin nito sa amin. Nagmamatsyag na may bahid ng pagnanasa. Pumasok si Richard sa loob ng kotse kaya nawala ang tingin ko sa kanya. Pero pagkalingon kong muli, wala na siya doon. Sira ang baterya eh. Wasak na wasak kaya hindi tayo makakalis dahil kailangan palitan ng bago. Maylin! Uy! Maylin! Ano pang tinitingnan mo sa labas? Wala. Kumusta na ayos mo ba? Hindi eh. Sira nga ang baterya. Wasak na wasak. Ha? Okay naman siya kahapon, di ba? Paano nangyari yun? Hindi siya masisira kung walang sumira eh. Sa pakiwari ko, may taong sinadya itong sirain. Para kasi siyang pinukpok at binuhusan ng kung ano. Hindi na talaga magandang pakiramdam ko sa lugar na to. Parang yung mga taong nandito eh, hindi natin mapagkakatiwalaan. Sa pagkakataong yun, nakaramdam na rin ako ng pagdududa. Naaalala ko na naman yung lalaking nakatayo sa harapan namin. Hindi kaya may kinalaman siya sa pagkasira ng kotse ni Richard.
Mataman kaming nag-isip ng gagawin habang nasa loob. Ang tagal tumila ng ulan. Ilang sandali pa, nagulat na lamang kami nang dumating si Clara at may dalang 2 payong. Kinatok niya ang salaming bintana ng kotse at binuksan naman yun ni Richard. Nasabi ng isa kong tauhan na hindi raw kayo makaalis at mukhang nasiraan pa ng sasakyan. Ang lakas pa naman ng ulan. Kaysa maghintay kayo dyan, pumasok na lang kayo sa loob. Hindi na kailangan. Okay na kami rito. Oh, tingnan nyo. Kumukulog at kumikidlat pa. Hindi kayo safe dito. Baka mamaya tamaan pa kayo rito ng kidlat. Ang mabuti pa, sa loob muna kayo para siguradong ligtas kayo. Sa pagkakataong yun ay hindi na kami nakatanggi pa. Alam din kasi ni Richard na takot ako sa kidlat kaya hindi na rin siya tumutol pa. Sa ikalawang pagpasok namin sa loob ng mansyon, saka lang namin napansin ang ibang mga taong nandoon at doon ako nahiwagaan. Lahat sila ay nakatingin sa amin, nakagaya ng kung paano kami tignan ng lalaki sa harap ng aming sasakyan. Ang pinaka nakapagtataka, parang baliktad ang refleksyon ng kanilang mga mata. Siya nga pala yung mga magsasaka sa malawak na taniman ni Lola. Natigil sila sa trabaho nila dahil sa malakas na ulan kaya pinagkapi ko muna sila. Ang mabuti pa, kumain na rin kayo ng almusal. Baka hindi kayo makaalis ka agad dahil sirang sasakyan nyo. Ano, Richard? Kakain pa tayo? Nagugutom ka ba? Kumain na tayo. Kaysa naman magtiis tayo sa gutom. Kapag may kakaiba sa pagkain nila, huwag na lang natin kainin. Ano? Ayaw nyo bang kumain? Sayang naman yung tosino at sinangag na nasa mesa kung hindi nyo kakainin. Wala nang ibang kakain nun dahil busog na kaming lahat. Isa pa, sa inyo talaga yung nakalaan. Sige. Nagugutom na rin kami ni Richard kaya kakain na kami. Yun naman pala eh. Tara na. Nagkatinginan pa kami ni Richard bago sabay na humakbang. Hindi na siya lang ang may duda. Nagdududa na rin ako. Pagdating sa hapagkainan, agad kaming ipinagsandok ni Clara ng sinangag at tosino. Nakapagtatakang sobrang malaki ang hiwa ng tosino at parang mas makapal ang taba nito kesa pangkaraniwan. Napansin naman ni Clara ang pagtitig ko sa pagkain. Yung tosino na yan, paborito yan ni Lola. Nakaugalian ko ng ihanda yan tuwing umaga para naman sariwain ang alaala niya. Nung nabubuhay pa kasi siya, palaging yan ang inaalmusal niya. Ganun ba? Kaya pala. Ganito ba talaga ang tosino sa inyo? Bakit parang walang lasa? Tikman mo, Maylin. Sige. Yung lola ko kasi, hindi niya nilalagyan ng asin o pampaalat ang tosino. May sakit kasi siya sa bato at bawal yun sa kanya. Nakasanayan ko rin kasi na walang lasang tosino ni Lola. Kaya hanggang ngayon, kahit wala na siya, ganun pa rin ang gusto kong timpla. Pati itong sinangag, wala ring lasa. Hindi ba nilalagyan ng kaunting asin ng sinangag? Oo. Ganun din yung parang sa tosino. Ayaw ni Lola na may asin. Kung hindi ko nasasarapan sa mga nakahandang pagkain, marami namang prutas dito o kaya ipagluto ko na lang kayo ng bago. Kaso sayang naman yung mga yan. Baka itapon ko lang yan kasi wala nang ibang kakain yan. Hindi na kailangan itapon. Kakainin na lang namin kaysa masayang. Yun naman pala eh. Pasensya na ha. Hindi talaga kami mahilig sa mga pagkain may alat. Dahil na rin sa lola ko. Pero masarap naman yan. Maayos ang pagkakaluto ng tosino. Tsaka yung sinangag. Malutong, di ba? Nagkatinginan na naman kami ni Richard. Sa pagkakataong yun, parang nagkakatugma na kami ng iniisip. Pagkatapos kumain, naisipan kong lumabas ng manson para maghanap ng signal sa aking cellphone habang si Richard naman ay pinipilit ayusin ang kotse. Tumila na ang ulan, ang problema na lang, sira ang sasakyan namin. Paano ako makakatawag nito?
Walang signal. Iha, mukhang dayo ka rito. Ganun na nga po. Nagdadalang tao ka ba? Ha? Ay, hindi po ako buntis. Bakit yun naman po nasabi buntis ako? Yun ang ibinubulong sa akin ng hangin. Nararamdaman ko na mapapasakamay ka ng mapagkunwaring ginang at gagamitin ng iyong dugo at laman para sa sarili niyang kaliwanagan. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko po kayo naiintindihan. Masyado kong iniibig ang aking kapayapaan para manghimasok sa isang daan na puno ng matitinik na karayom. Dahil sinasabi ko sa iyo, pag-isipan mo ang kahulugan ng mga sinabi ko. Hindi na ako nakapagsalita dahil umalis din kaagad ang matanda. Wala akong maintindihan sa mga sinabi niya pero naguluhan ako kung ano ang nais niyang ipahiwatig. Maya-maya, biglang dumating si Richard na humahangos. Pawis na pawis ang kanyang katawan at namumutla. Oh, ano nangyari sa'yo? Kanina, nung inilipat ko sa medyo tagong lugar yung sasakyan ko, kasi di ko na inayos, may nakita ako sa damuhan. Anong nakita mo? May bungo at buto ng tao. Ano? Sigurado ka ba? Baka naman hindi sa tao yun, baka sa hayop. Kung ayaw mong maniwala, sumama ka sa akin at ipapakita ko sa'yo. Dahil masyadong nakakaalarma ang kanyang nakita, hindi na ako nagdalawang isip. Inilipat niya pala ang kotse sa medyo tagong parte ng mansyon. Pinaghirapan niya itong itulak. Meron doong malagong damuhan at itinuro ni Richard ang eksaktong pinaglalagyan ng bungo at buto ng tao na nakita niya. Pero pagsilip ko doon, wala akong nakita kahit na isa. Nasaan na yung sinasabi mo? Wala naman na. Sigurado ko. Nakita ko yun dyan. Baka naman namamalikmata ka lang. Naiintindihan ko mga naiisip mo at nararamdaman mo sa lugar na to. Kaya kung ano-anong nakikita mo, pwede ba ikalma mo ang isip mo? Kung may something naman na delikado sa lugar na to, mas lalo tayong hindi makakaligtas kung pangungunahan agad natin. Sa bagay, tama ka. Baka nga namamalikmata lang ako. Hindi ka pa ba nakakatawag sa kahit sino doon sa bayan na pwedeng sumundo sa atin? Walang signal, Richard. Libdib na lugar to kaya di na naaabot ng signal. Kung ganun, wala tayong choice kung hindi manatili lang muna rito. May naisip ako. Ano kaya kung samantalahin natin ang pagkakataong ito para hanapin yung dokumento ni Lilet Montenegro? Kung hindi siya nakaregister o hindi legal ang proseso ng pagmamana niya ng mga ari-arian, kailangan nating mahanap ang dokumento na may titulo ng mga magulang niya. Sigurado ka ba? Para naman hindi masayang pagpunta natin. Baka may magawang paraan kapag nakuha natin yon o maipakita man lang kay Mang Dodo na hindi pa sila magkapatid ang legal na nagmamay-ari ng mga property ng magulang nila. Paano kung mahuli tayo? Baka kung anong isipin sa atin ni Clara. Ikaw na may sabi na hindi natin siya mapagkakatiwalaan. Kaya paano natin maihingi sa kanya yung dokumento kung hindi tayo mismong gagawa ng paraan? Hinahayaan pa naman niya tayo na magstay sa bahay niya kaya samantalihin na natin. Napapayag ko naman si Richard sa gusto kong mangyari. Abala si Clara sa pagbuburda ng tela habang nasa rooftop at may kanya-kanyang gawain ang mga tao doon. Kaya naman nagkaroon kami ng pagkakataong mahanap ang dokumento. At sa aming paghahalughog, nakita namin ang nag-iisang pinto sa dulong bahagi ng mansyon. Sabi nila, sa isang malaking bahay o mansyon, may isang silid na kung saan doon itinatago ang kanilang pinakaiingatan. Sa tingin ko ito na yon. Pansinin mo ha, wala nang ibang silid dito so parang nakabukod dito sa iba. Ang problema, paano natin yun mabubuksan? Panigurado na kung may tinatago si Clara sa silid na yan,
Hindi yan basta-basta ma-access ng ibang tao at tanging siya lang ang makakapagbukas niyan. Sa bagay. Nandyan pala kayo. Akala ko nasa kwarto kayo. Aayain ko sana kayo mag-chat sa rooftop. Kasi baka naiinip kayo. Teka, anong ginagawa niyo dyan? Nagagandahan kasi kami sa mga bagay-bagay dito sa mansyon nyo, kaya naglilibot lang kami dito. Yang silid na yan, music room yan. Gusto niyo bang makita yung iba't ibang instrumento ni Lola? Marami dyan. Pwede kayong pumasok. Ganun ba? Oo. Bakit pa nag-aalinlangan kayong dalawa? Okay lang yan. Sige na. Pumasok na kayo sa loob. Hindi na may nakala kasi kahit sino rito pwedeng pumasok dyan. Alam mo, maganda sa buntis ang nakikinig ng mga nakaka-relax na music. Ha? Teka nga, hindi naman buntis si Maylin. Kayo talaga. Hindi ko namang sinabing buntis si Maylin. Bigla ko lang naalala yung bagay na yon kaya nabanggit ko yun sa inyo. Di kapag nabuntis si Maylin, alam niya na, di ba? Ang mabuti pa, pumasok na kayo sa loob at sasamahan ko na lang kayo rito. Bigla akong napahawak sa tiyan ko dahil sa sinabing yun ni Clara. Nakaramdam tuloy ako ng pag-aalala na baka buntis nga ako. Mas lalo akong nagduda sa pagkatao niya. Hindi pa rin kami nakaalis ng araw na yon kaya naman doon muli kami nagpalipas ng gabi. Habang nakahiga sa aking kama, hindi ako dinadalaw ng antok kaya nakatitig lang ako sa kisame. Hindi ka makatulog. Hindi eh. Gusto mo ba na umalis na tayo rito kahit gabi? Kahit ako, hindi rin matahimik ang isip ko eh. Delikado. Baka makita na naman natin yung nakita natin noong nakaraan. Matulog ka na. Bukas ng umaga, alis na tayo. Kahit lakarin na lang muna natin hanggang sa makarating sa kalsada. Baka naman tanda ko pa yung direksyon na dinaanan natin bago makapasok dito. Oo, sige. Magpapaantok lang ako. Ay, siya nga pala, punta na ako sa CR ha. Naiihi kasi ako eh. Sige, doon ka na lang mag-CR sa malapit dito sa kwarto. Oo, di naman ako lalayo. Agad akong bumangon at lumabas ng kwarto. Dumiretso ako sa CR na malapit lamang sa aming silid. Lalakad lamang ng kaunti pakaliwa at nandoon na. Nag-concentrate na ako sa pagkaupo sa inidoro. Pero may narinig akong mga pag-iyak at pagtangis na parang nadadala lang ng hangin. Saan yun nagkagaling? Hinanap ko ang pinanggagalingan ng mga pagtangis na yon hanggang sa napagtanto ko ang eksaktong pinagmumula ng tunog. Nasa ibaba. Agad kong itinaas ang suot kong pantalon at umupo sa sahig. Ibinaba ko ang aking ulo para mas masigurado na ang tunog ay nanggagaling sa ibaba. At napaatras ako dahil... Ay, Diyos ko. Ano yun? Tama. Nasa ibaba nga yung mga naririnig ko. Nakakatakot ang aking mga narinig. Mas lalo tuloy akong nahiwagaan. Sa tingin ko, may mga tao sa ibaba na sinasaktan ng kung anong klaseng nilalang. Pakiramdam ko, may kailangan kaming matuklasan at may kailangan kaming tulungan. Akala ko ba aalis na tayo ngayon? Bakit nagbagong isip mo? Nasabi ko na sa'yo, may mga narinig ako kagabi. Sa tingin ko may mga tao sa ibaba at parang nangangailangan sila ng tulong. Baka sinasaktan sila o kung anong ginagawa. Yun ang dahilan kung bakit kailangan nating umalis sa lugar na to. Dahil baka mamaya, makasama pa tayo ng mga taong yun. Tsaka, look Maylin, hindi ikaw si Superwoman para magpakabayani. Tag-iisip ka pa ba? Kinausap ko na yung driver ko kung pwede kayong ihatid. Marami pa raw siyang inaasikaso sa ngayon kasi may sakit ang anak niya. May sira rin ng sasakyan kaya delikadong ilabas sa bayan. Kung okay lang sa inyo, hintayin na lang natin kung kailan siya pwede mag-drive.
Iisa lang kasi ang driver ko rito. Dahil hindi rin naman kami madalas na pumupunta sa bayan. Okay lang. Dito na muna kami magstay. Komportable naman kami dito. Talaga? Okay lang sa inyo? Oo naman, Clara. Mabuti kong ganon. Welcome naman kayo rito kaya walang problema kahit gaano kayo katagal magstay. Nakita ko na naman ang matinding pagkasabik sa mukha ni Clara at gaya noong nakaraan, nakatingin na naman siya sa aking tiyan. Sa totoo lang, Miss Ligaya, naiisip ko na rin na parang buntis ako. Dahil nang mapatigil ako sa kaabalahan, doon ko lalong naramdaman ang mga signs. Samantala, ginamit namin ang pagkakataong yun para mag-obserba. Ito ang bigas at grocery. Kapag may kailangan ka pa, huwag kayong maghiyang magsabi sa akin, ha? Sa totoo lang, nakikita kong sarili ko kay Clara. Kung tutuusin, pwede niya naman sarilihin yung yaman na minana niya sa lola niya. Pero ginagamit niya yung para makatulong sa iba. Ang kaso, may nararamdaman talaga ako mali sa kanya eh. Napansin mo ba? Parang lahat ng tao rito, pare-pareho ng amoy pati na si Clara. Masangsang at malansa. Parang nabubulok na isda. Meron silang sasakyan na pumupunta sa kabayanan para bumili ng kanilang mga pangangailangan. Kaya imposibleng hindi sila gumagamit ng shampoo o sabon. Pero bakit ganun ang kanilang amoy? Richard, tingnan mo yung pinamimigay na inumin ni Clara. Soft drinks ba yun o dugo? Bakit ganun ang kulay? Yun na nga eh. Nakapagtataka. Dahil sa inuming yun, kumbinsido na talaga kami ni Richard na maitinatago itong si Clara. Umisip kami ng plano. Bandang 12:00 kung kailan sa palagay namin ay tulog na ang lahat, lumabas kami ng kwarto. Ang nakapagtataka lang, tila walang tao sa mga silid dahil nakabukas ang mga pinto. Nagsumiksik kami sa kung saang bagay na pwedeng mataguan para walang makahuli. Hindi ba 3 pamilya ang pinatutuloy niya rito? Bakit parang walang tao kahit isa? Hindi ko alam. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat kasi baka mamaya nandyan lang pala sila sa loob. Guys, ang weird talaga. Teka, may dumaang baboy doon sa silid na yun. Parang kagaya nung nakita natin nung sa daan. Napansin mo ba? Talaga? Hindi kaya? Teka, may tao. Huwag tayo maingay. Sumiksik lang tayo dito sa likod ng aparador. Si Clara. Si Clara. Mukhang may kasama siyang lalaki. Huwag ka na maingay. Baka mahuli pa tayo. Pakinggan na lang natin kung anong pag-uusapan nila. Hindi ba sabi ko sa iyo 11:00 ng gabi? Kailangan nandito ng pagkain ng mga kabaryo natin. Mahinang trabaho ninyo nang nakaraan kaya nauubusan ng supply. Alam mo naman na bukod sa nilulutong putahe sa hapon, naghahanap pa rin sila sa hating gabi. Baka dumating ang araw na sila na mismong humanap ng kakainin nila. Mas malaking gulo yon kasi makikilala sila ng mga tao. Pasensya na, ma'am. Sa tingin ko ay natutunugan na ng mga taong ginagawa natin. Kaya mas nag-iingat na sila sa gabi. Alam mo, pasalamat ka. Nadaan mo ako sa awa. Kahit hindi ka naman namin kauri. Kaya kung pwede, ayusin mong trabaho. Ang dali lang naman ang gagawin mo eh. Magdadrive ka lang ng van, maghahanap ng dudukuting tao na pag-alagala sa kalsada o sa liblib na lugar. Tapos dadalhin dito. Hindi na nga madudumihan ng dugo ang kamay mo. Kasi kung tutuusin, matagal ka na sana naming niletsyon. Ano? Dumudukot sila ng mga tao tapos dinadala rito? Anong klaseng... Shhh! Huwag ka maingay. Baka mahuli tayo. Pasensya na po, ma'am. Kung saan-saan na nga po ako nakarating kahanap ng madadala rito eh. Tandaan mo kung anong pangangailangan namin. Ang dugo at karne ng tao ang buhay namin. Kaya pwede ba? Umisip ka ng ibang taktika, Mando. Ma'am, mahirap naman pong umisip ng ibang taktika eh. May pulis, may media, may mga kamera. Paano kung malaman nila ang tungkol sa inyo? Lalong mag-iingat ang mga tao
At ang masama pa niyan, papatayin nila kayo. Marami ng pangontra ngayon. Tsaka ma'am, yung 2 tao na pinatutuloy ninyo, wala ba kayong balak sa kanila? Buntis ang babaeng yon. Si Maylin, buntis siya. Kailangan ko ang sanggol sa tiyan niya. Alam mo naman na hindi ako tumatanda dahil sa pag-inom ng dugo ng sanggol. Yung lalaki naman na kasama niya. Sa tingin ko may relasyon sila. Kapag nakuha kong loob nila, magiging tao ko sila katulad mo. Makikinabang ako sa mga magiging anak nila. Nakita mo naman. Ginawa kong lahat para hindi sila makaalis. At yung lalaki na yon, pwede niyang palitan ang posisyon mo. Kaya ayusin mo ang trabaho mo. Ma'am, hindi pa po ba pwede magpahinga ako saglit? Kahit 2 gabi lang po. Mahirap din ang ginagawa ko. Dati akong pulis ngayon. Ako na ang kriminal. Wala akong pakialam. Pinoprotektahan at pinagsisilbihan ko ang mga kabaryo ko. Sino ba kayong mga tao? Pagkain lang namin kayo. Ma'am, nagmamakaawa ako sa inyo. Alam ko namang mabuti ang puso ninyo at matagal na akong nagsisilbi. Napapagod din ako. Hindi ako pinalaki ng magulang ko para saktan ang kapwa ko tao. Talaga? Gusto mo nang mamahinga? Di mamahinga ka na ng tuluyan. Ma'am! Wag po! Wag po! Gusto mo na palang mamahinga huh? Ma'am! Parang awa mo na. Gusto ko pang makabalik sa pamilya ko. 10 taong kontrata lang ang usapan natin. Wala akong pakialam. Unti-unti ka nang sumusuway sa usapan. Kaya hindi na kita pagbibigyan. Napatakip na lamang ako ng bibig dahil sa tagpong aking nasaksihan. Nakita ko kung paanong winarak ng aswang ang katawan ni Mando. Gamit ang kutsilyo, inumpisahan niyang butasan ang leeg. Sinahod ang lahat ng dugo at sinipsip. Walang pinalampas na kahit isa at hindi hinayaang may kahit kaunting patak sa sahig. Pagkatapos ay hiniwa niya ang dibdib ng lalaki gamit ang kamay na may matalas na kuko. Walang kahirap-hirap niyang sinalok ang lamang loob ni Mando. Buong-buo na isinubo sa kanyang bibig at patay gutom na kinain. Tinakpan ni Richard ang aking mata. Ramdam ko ang pangangatal ng aking katawan. Ayos na to. Ititira ko ang katawan mo para pagsaluhan ng iba ko pang kabaryo. Ang malaman at namumula-mula mong karne. Tuluyan ka ng magpapahinga. Pero sa tiyan naming mga aswang. Nakita kong binuhat ni Clara ang lupasay at parang gulay na katawan ni Mando. Sa sobrang lakas niya, isinampay niya ang katawan ng lalaki sa kanyang balikat. Hindi ko na makaya ang nararamdaman kong takot. Kaya napaatras ako at nakagawa ng ingay nang mapahampas ang tuhod ko sa aparador. Ano yun? Maylin, I'm sorry. Pakiramdam ko, may nagmamatsyag sa kung saan dito sa bahay ko. Kayo ba yon? Maylin? Richard? Pakiramdam ko nandito lang sa may aparador. May nararamdaman akong paghinga. Isa? Richard, kumalma ka lang, Maylin. 2? 3? Ano yan? Nakatakas yata sila. Hindi to maaari. Nang umalis si Clara ay tsaka lang kami nakahinga ng maluwag ni Richard. Pero ang tunog ng mga nagsisigawang tao sa labas ay nakakaalarma. Dahan-dahan kaming umalis sa likod ng aparador at may pag-iingat na lumabas ng mansyon. Hindi kami dumaan sa harap
Naghanap kami ng madadaanan sa likod. Naririnig pa rin namin ang mga sigawan pero hindi namin alam kung saan itong parte sa laki ng lugar na yon at paglabas namin ay may narinig kaming iyak ng bata. Narinig mo rin ba yon? May umiiyak na bata. Napansin ko nga, parang nandun sa bandaron. Nagtatago siya sa sukalan. Tara, puntahan natin. Baka kung ano nangyayari sa kanya. Paano na ako makakauwi nito? Paano na si Lolo? Bata? Anong ginagawa mo rito? Okay ka lang ba? Teka, pamilyar siya sa akin siya yung apo ni Mang Dodo na si Aya. Pero, Aya, paano ka nakarating dito? Naglalakad lang po ako sa kalsada para bumili ng gamot ni Lolo. Tapos, may dumukot sa akin na isang lalaki at isinakay niya ako sa van. Dinala niya po ako rito at sabi pa nila, ihahanda daw kami ng mga aswang para gawing pagkain. Mabuti na lang po, nung dalhin kami sa kulungan, gumawa ng paraan ng isa naming kasama na dinukot din. Tapos nakatakas po kami. Ang kaso, yung mga kasama po namin. Ano nangyari sa mga kasama niyo? Kinain po sila ng aswang kasi nahuli nila kami. Mabuti na lang po nakatakbo ako. Lahat sila? Hindi po. Yung iba pa po, ibinalik sa kulungan kasi gagawin daw pong pagkain bukas. Alam mo ba kung ilan sila? Mga 5 po. Nagkatinginan na lamang kami ni Richard at sa pagkakataong yun, iisang iniisip namin. Kasama si Aya. Naisip naming puntahan ang pinagtataguan ng mga taong biktima ng mga aswang. Sigurado ka ba may daan dito sa likod ng mansyon, Aya? Opo, diyan po kami dumaan. Puro damo naman to Nasaan ang daan dito? Hindi po totoo mga damong yan. Inalis ni Aya ang mga damo at pagkalaoy nakita namin ang isang metal na bagay na nakadikit sa lupa. Ito ay nagmistulang maliit na pinto papunta sa isang lagusan. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit may mga naririnig akong pag-iyak na nanggagaling sa ibaba. May mga nakakulong palang tao at silang pagkain ng mga aswang. Maylin, huwag na kaya nating itong gawin. Ang delikado. Paano kung mahuli tayo ng mga aswang? Umalis na lang tayo rito kasama si Aya para maibalik na natin siya sa lolo niya. Richard naman, akala ko okay lang sa'yo since pumayag ka na pumunta tayo rito. Hindi lang si Ayang kailangan nating iligtas. 5 buhay yun, Richard. 5. Hindi mo ba naiintindihan? Maylin, hindi tayo superhero. Hindi natin sila kaya. Malalakas ang mga aswang. Sana naiintindihan mo na may limitasyon din ang pagtulong. Paano kung bago pa natin sila matulungan mapatay na tayo. Basta, 5 buhay yung kailangang iligtas. Kung si Aya nga na kaya niya makatakbo tumakas, tayo pa kaya? Kakayanin din yun basta maniwala ka. Ililigtas natin sila. Ay, bahala ka. Bahala ka. Hindi na ako nagpaapekto sa init ng ulo ni Richard. Tinitigan ko ang metal na nakadikit sa lupa at pinag-aralan kung paano ito mabubuksan. Nang hawakan ko ito, ay napansin ko na mabilis lang pala itong matatanggal dahil nakapatong lang ito sa lupa. Dahan-dahan ko yung inangat pero natigilan ako nang makita ko kung ano ang nasa ibaba. Nangatal ang aking buong katawan. Oh, tanggalin mo na yan at nang makadaan na tayo dyan. Saglit lang. Ano bang meron? Na-curious na rin si Richard sa kung ano yung mga nakita ko sa ibaba. Bumungad sa amin ng isang silid kung saan may mga buto at bungo ng tao. Nandoon din ang mga aswang na animoy baboy ramo. Pinagsasaluhan nila ang katawan ni Mando. Tanging ulo at buto na lang nito ang natitira. Natatanaw namin ang isang silid na animoy kulungan at nagpupumilit makawala ang 3 lalaki. Isang matandang babae at isang dalaga. Paano tayo makakababa? Nandun ang mga aswang. Hindi ko alam, Richard. Kailangan natin gumawa ng paraan. Anong paraan? Ate! Kuya! Ano yun, Aya? May
Sabay kaming napalingon ni Richard at nakita namin ang itim na baboy ramo. Akmang tatakbo na kami pero mabilis itong nakasugod sa direksyon ni Richard. Sinakmal siya nito at ako naman ay naghanap na kung anong pwedeng ipamalo sa aswang. Umalis na kayo! Hindi ka namin iiwan! Nagpatuloy pa rin ako sa pagkakapasadamuhan hanggang sa maramdaman ko ang isang yapak. Nang iangat ko ang aking ulo, nakita ko si Clara. Nasa normal niyang anyo, pero may dugo ang kanyang bibig. Pumunta ito sa kinaroroonan ni Mando at ng aswang. Ako naman ay tumayo para puntahan din sila. Tama na yan. Hindi mo pa dapat gawing pagkain ng tao na yan. Nang marinig yun ng aswang ay tumigil ito sa ginagawa niya at pinakawalan si Richard. Nakataas ang kilay na tumingin sa akin si Clara. Waring ako'y sinusuri. Alam mo na ngayon ang lahat. Hindi kayo mga tao. Mga aswang kayo! Bakit mo ginagawa to sa mga tao? Dinudukot nyo sila tapos... Magtataka ka pa? Eh mga aswang nga kami, di ba? Kung kayong mga tao may pangangailangan, kami meron din. Dapat maglaho na mga kagaya nyo. Yung mga taong pinapatay nyo, hindi sila kagaya ng hayop. May direksyon ang buhay nila. Meron silang pamilya, pangarap at mga gustong mangyari sa buhay. At wala kaming ipinagkaiba sa inyo. Yun ang dahilan kung bakit pinatay ko si Lilith Montenegro. Ikaw ang pumatay sa lola mo? Hindi ko siya lola. Siya ay amo ko. Ako'y isa lamang katulong na namasukan sa kanya sa pag-asang mararanasan kong maging tao kapag sumama ako sa isang tao. Noong una, hindi pa kami kumakain ng karne ng tao. Pero simula nang malasahan namin ang karne ni Lilith at ng iba niya pang katulong, hinanap nito ng sistema namin. At hindi na kami nabubuhay ng walang karne ng tao. Anong dahilan at pinatay niyo sila? Anong ginawa ni Lilith sa inyo? Inagaw niyang lupa ng aking mga kabaryo. Nagulat na lang kami isang araw, pinasira niya ang kanilang bahay at sinabi na ang lupang yon ay pag-aari niya. Samantalang mga ninuno namin ang nagmamay-ari ng lupang yon. Malakas ang loob niya dahil wala kaming titulo. Isa lamang kaming mga aswang na walang karapatan sa legal na pagmamay-ari, hindi katulad niyong mga tao. Nagalit ang aking mga kabaryo. Nilusob namin ang mansyon niya. Pinatay ko si Lilith dahil sa kasakiman niya. Nakikita kong sarili ko sa iyo, Clara. Alam kong matulungin ka rin katulad ko. Pero nagmamakaawa ko sa iyo. Gusto ko rin iligtas ang 5 tao nandito kasama ang batang to. Alam ko naiintindihan mo rin ang nararamdaman ko. Sige, pumapayag na ako. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? May iwan ka sa akin. Dahil kailangan ko ang sanggol mo. Kapag hindi ka pumayag, papatayin ko silang lahat kasama kayong dalawa ni Richard. Alam kong buntis ka. At kailangan ko ang bata sa tiyan mo. Dahil sa tuwing nakakainom ako ng dugo ng sanggol, hindi ako tumatanda. Hindi ko naman siya papatayin. Palulusugin natin siya dahil kailangan ko ng supply ng dugo niya. Bakit ba ayaw mong tumanda? Para mas matagal kong matulungan at magabayan ang aking mga kabaryo. Gusto kong manatili akong malakas para sa kanila. Kasama ba dyan ang kondisyon na hindi ka napapatay ng tao? Gagawin ko ang makakaya ko. Sige, pumapayag na ako. Ano? Sirang plaka ka ba? Itataya mong buhay ng anak natin para lang sa buhay ng 5 taong nandito? Ang sanggol na walang gamalay-malay? Maylin! Hindi lang ikaw ang magulang niya. 2 tayo rito. Anak natin yan. Tsaka may foundation ka. Paano na yon? Richard, maraming buhay ang mawawala kung hindi ko to gagawin. Saka patungkol sa foundation, ipagkakatiwala ko na to sa iyo at kay Ate Jessa. Kapag okay na, babalik kami. Maylin, hindi na sigurado dyan ang buhay mo at ng anak natin. Richard, please. Kung talagang mahal mo ako, gawin mo to para sa akin. Wala nang nagawa si Richard kundi pumayag. Sakay ng van, umalis na sila kasama si Aya. At ang 5 pang dinukot, ligtas na sila. Samantalang kami ng anak ko, hindi na sigurado ang buhay. Isang araw, nagsagawa ng ritual si Clara
kasama ang mga kabaryo niya at bahagi ako nito. Pagkatapos ng ritual, may salo-salo. Ganito talaga ang ritual namin, Maylin. Masanay ka na. Pagkatapos ng ritual, kasiyahan naman. Sigurado ba kayo mula sa karne ng baka yung mga kinakain nyo? Napansin ko lang na parang kakaiba. Kasi may mga nakahanda rin na hilaw na karne. Di naman ganun ang karne ng baka. Ano ka ba? Baka mali lang ang akala mo. Karni yun ng baka. Huwag kang mag-alala. May kakaiba kasi. Yung mga hilaw na karne, may balat na parang katulad ng sa tao. Pero ang alam ko, itinigil na nila ang pandurukot. Napaatras ako pagkakita sa binti ng isang lalaki. Patay gutom itong isinubo ng isang aswang. Hindi ko yun masabi kay Clara kasi baka may gawin siyang masama sa akin. Ilang sandali pa, may naglabas ng alak. Pinagkaguluhan nila yun. Pero nang magsimula na nila itong inumin, Ano nangyayari? Mukhang may kakaiba sa alak na inom nila. Baka may pangontra. simula kasi nang inumin ng mga aswang ang alak, bigla na lamang silang nangisay. At ilang sandali lang, nasunog at naging abo. Naistatwa ko dahil sa mga nakikita ko. At si Clara ay tumakbo papunta sa kusina. Ilang sandali lang, bigla na lamang may humila sa aking braso. At itinakbo na ako palayo. Yon ay walang iba kundi si Richard. Richard, ano ginagawa mo rito? Ikaw ang... Nandito kami para iligtas ka. Hindi pa rin tumitigil ang mga aswang sa pagkain ng karne ng tao. Nahuli na sa isang CCTV ang pandurukot nila sa isang bata. Pero dahil walang plate number ang sasakyan, hindi sila nahabol ng mga pulis. Yung lalaking dumukot, nakita ko na siya rito. Kaya alam kong hindi pa rin tumitigil sina Clara. Hindi tumupad si Clara sa pangako niya. Siya, kasama mo rin ba? Oo, si Aling Rosita. At saka yung isang pulis na si Isko. Alam kong natatandaan mo ko. Opo, natatandaan kita. Ikaw yung matanda na nagsabi sa akin na buntis ako nung nasa labas ako at naghahanap ng signal. Ganun na nga. Ako rin ang tumulong kay Isko para makaalis dito. Ayaw ko na sanang makialam. Pero makulit si Isko. Kaya yun tinulungan ko silang pasukin ang mansyon para palitan ang alak ni na Clara ng alak na may luya, asin at dahon ng kamangyan, pangontra sa mga aswang. Nasaan pala si Isko? Ayun siya. Ano Isko? Kamusta? Okay na. Napuno ko na ng gas ang buong mansyon at nasindihan. Buti na lang at walang nakahuli sa aking aswang. Hindi ko rin makita si Clara. Maya-maya lang kakalat na ang apoy. Masusunog na ang buong mansyon. Wala na bang mga tao nakakulong sa ilalim? Wala na eh. Baka kinarni na silang lahat ng mga aswang. Kung ganun, sumakay na tayo sa kotse at umalis na sa lugar na to. Nagmadali kaming sumakay sa loob ng kotse at nakita na lang namin na natupok na ng apoy ang buong mansyon. Lahat kami ay sama-samang napausal ng pasasalamat. Pinaandar na ni Richard ang kotse at nagsimula na kaming bumiyahe paalis ng lugar na yon. Isko, nanggaling ka na pala rito noon? Oo. Nakiusap sa amin si Mang Dodo. Kasama ko nga si Mando. Ang kaso, naiwan siya at ginawa na lang siyang tauhan ni Clara dahil siguro nagmakaawa na wag siyang patayin. Nakatakas lang ako rito sa tulong ni Rosita. Hindi kasi siya ginagalaw ng mga aswang dahil marami siyang pangontra. Ayaw nga niya sana kasi ayaw niyang makialam pero yun, kinulit ko. Ngayon, kinulit ko na naman siya. Salamat po, Aling Rosita, sa pagtulong sa amin. Alam kong inilalayaw niyo lang sarili niyo sa gulo. Ayos lang. Ang mahalaga, nakatulong ako para mawala ang bruhidang ginang na yon at ang kanyang mga kampon. Bruhidang ginang? Matanda na yon.
Bumabata lang dahil sa pag-inom ng dugo ng sanggol. Pinatay niya ang sanggol na apo ni Lilith na ang pangalan ay Clara. Amanda talaga ang tunay niyang pangalan. Nandumo ako sa mga nalaman. Nang mga oras na yun, tiwala na sana ako na ligtas kami. Pero hindi pa kami nakakalayo ng... Ano yun? Hindi pa nauubos ang aswang? Hindi pa pala tayo ligtas. Richard, bilisan mo ng pagmamaneho. Si Clara, hinahabol tayo. Diyos ko! Natanaw namin mula sa di salaming bintana si Clara sa kanyang katawang aswang. Mabilis na tumatakbo. Lalong binilisan ni Richard ang pagmamaneho pero naabutan pa rin kami nito at nagawa pa nitong umakyat sa aming kotse. Walang iya kayo! Clara, wag! Tuluyan ng winasak ni Clara ang salaming bintana ng kotse at si Isko ang unang natamaan ng bubog. Sinanggahan ako ni Richard kaya hindi ako natamaan. Si Aling Rosita naman ay yumuko at naprotektahan ng sarili. Nawala sa direksyon ang pagtakbo ng kotse. Kaya kung hindi nakapreno si Richard ay muntik na kaming mabangga. Inilusot ni Clara ang katawan niya kaya itinigil na ni Richard ang sasakyan bago pa ito umatake. Lumabas na tayo rito! Tumakbo na tayo! Isko, sagutan ka! Kumapit ka sa akin! Aalalayan ka namin ni Richard! Papatayin ko kayong lahat! Wag! Huwag kayong matakot! Pagkasabi ni Aling Rosita noon, inilabas niya ang isang maliit na bote at pilit na pinainom sa aswang. Ito ang alak na may luya na may dahon ng kamangyan at asin. Agad na nangisay si Clara at bumagsak sa lupa. Nang puntahan namin ito ay bumalik sa totoo niyang edad. Nasa edad 40 na. Habang siya ay nahihirapan, lumapit ako sa kanya. Nangako ka sa akin na hindi ka napapatay ng tao. Pero ginawa mo pa rin. Naiintindihan kong malasakit mo sa mga kabaryo mo. Pero hindi solusyon ang pananakit mo ng iba para lang makatulong ka. Hindi lang buhay ang nawala kundi pangarap. Misyon at presensya sa mga taong naiwan. Sabi mo nung una, hindi kayo kumakain ng karne ng tao dahil gusto niyo mabuhay bilang tao. Pero nadala kayo ng galit niyo. Ngayon, wala na rin kayong pinagkaiba kay Lilith Montenegro. Dapat lang kayo maparusahan, Amanda! Ikaw, sigurado ka bang habang buhay kang makakatulong sa iba? Ay, binabayaan mo nga ang sarili mo. Pati anak mo, dinamay mo. Parehas lang tayo. Magkaibang larawan nga lang. Hindi na kinaya ng katawan ni Clara kaya nalagutan na ito ng hininga. Unti-unti siyang nalusaw at naging abo. Pagkatapos nito, umalis na kami sa lugar na yon at dumiretso sa ospital para ipagamot si Isko. Ako naman ay pina-check up na ni Richard at kumpirmado ngang buntis. Mahigit 1 buwan na. Si Aling Rosita naman ay bumalik na sa kanyang kubo at bago siya bumalik, binigyan namin siya ng pera at mga grocery bilang pasasalamat. Pero tinanggihan niya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pinuntahan namin si Aya sa kanilang bahay sa ilalim ng tulay at naabutan naming patay na si Mang Dodo. Kami na ang tumusto sa pagpapaburol at pagpapalibing. Si Aya naman ay dinala namin sa aming foundation para maalagaan at makasama sa mga batang papaaralin. Tumatak naman sa akin ang sinabi ni Clara. Tama siya. Napabayaan ko rin ang aking sarili dahil masyado akong nakafocus sa pagtulong sa iba. Hindi ko na namalaya na unti-unti na pala akong nauubos at pati sariling kaligayahan ay hindi ko na nabibigyan ng pansin. Kaya naman... Oh, Maylin. Anong ginagawa mo rito? Nagluto ko ng adobo. Di ba paborito mo yon? Oo,
masaya. Pero ipinagkait mo yun sa sarili mo. Tama ka. Pero ngayon hindi na. Kaya I came up with this decision. Kailan tayo ikakasal? Ano? Akala ko ba ayaw mo pa kasi yung foundation mo? Pwede naman natin yung pagtulungan. Gusto ko na rin magkaroon ng sariling pamilya kasama ka. Gusto ko maging masaya. Yes! Thank God! Gusto mo bukas na? Pwede naman. Pero, ano ipapakain natin sa mga bisita kapag bukas na agad? I love you so much. I love you so much more, Richard. Pagkatapos ng pagpapalitan ng matamis na salitang yon, ay sabay-sabay naming siniil ng halik ang isa't isa. Ito na nga po, nagpakasal na kami at bumuo ng pamilya habang tumutulong sa ibang tao. Sa aking kwento, hindi lang basta kilabot at takot ang nais kong iwan sa mga tagapakinig. Gusto kong mag-iwan ng isang mensahe. Ang pagtulong ay dapat balanse. Hindi pinababayaan ng sarili at hindi rin dapat umabot sa puntong gumagamit ng ibang tao para makatulong. Kailangan nasa gitna. Hindi mo uubusin yung sarili mo para sa iba at hindi rin naman isasakripisyo yung iba para sa iba. Dahil ang pagtulong kailangang magaan sa puso. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at kung may mga refleksyon po kayo tungkol sa kwento ay pwede niyong i-comment at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Nagmamahal, Maylene.